Palakpakan muna natin si Lord. Okay, ano na? So last time, pinag-usapan natin si Satanas. Ito yung simbahan na pinag-uusapan si Satanas. Okay, hindi tayo satanista ha. Kasi again, napaka-importante na alam natin yung Diyos na meron tayo, pero nonsense kung hindi natin kilala yung kaaway natin. Amen ba? Yun lang yung logic nun eh. Kumbaga sa boxing, naalala niyo yung laban, ulitin ko na lang ha, recycle ko na lang yung intro ko. Yung laban ni Pacquiao, para kasing, wait lang ha. Hey, yan. Hindi ka, masyado kasi malapit, kailangan eh. Nung laban ni Pacquiao, natandaan nyo, nung kay Juan Manuel Marquez, 4 na laban yun. And then, yung last laban nila, na-knock-out niya si Pacquiao. Sabi nung nag-interview sa kanya, paano mo nagawa yun? Ang ginawa pa ni Marquez, mula nung laban na umpisang laban ni Pacquiao, hanggang sa kasalukuyan noong 2012, pinanood niya. Bawat hakbang ni Pacquiao habang left jab, lalo na yung kalawa ni Pacquiao, di ba? Pag tumama to, para ka doon tinamaan ng shotgun. Sabi doon kay Cap, ano ba yun? Si Bong Revilla, kay Manny Pacquiao pala, para ka tinamaan ng shotgun kapag sinuntukan ni Pacquiao. So, pinanood ni Marquez yun. Lahat ng laban ni Pacquiao, kung saan siya pipwesto, kung saan tatama yung bawat suntok niya, inaral ni Marquez yun. Kaya nung laban na nila, na-surprise si Pacquiao eh. Pagkasuntok ni Marquez, solid na solid oh. Buong sambayan ng Pilipino talaga. Naalala niyo ba yung time na yun? Naalala niyo yun? Grabe yung nangyari na yun. Knock-out si Pacquiao. Parang hindi kayo masaya. Kasi hindi talaga nakakatuwa yun. So, ang ibig ko lang sabihin, pinag-aralan natin ang Diyos natin bilang siya ang provider, Jehovah Jireh. Siya ang ating healer, Jehovah Rapha. Siya ang ating, pag sa panahon ng uncertainty, siya ang ating Jehovah Nissi, the Lord is our banner. And sa panahon ng, ano pang kulang? Sa salvation natin, siya ang ating Jesus Christ. Panglima, siya ang ating Holy Spirit. Ang Diyos na nagbabago ng buhay. At last time, nagpakilala siya bilang El Elyon. Natatandaan nyo? The God Most High. Ngayon, kaya napaka-importante na alam natin ang Diyos, kikilalanin din natin yung kaaway natin. Kasi again, nonsense yun kung kilala natin yung Diyos natin pero madadaya tayo ng kaaway natin. Amen po ba? Ang tanong, kahit nasa simbahan tayo, okay lang po ba pag-usapan natin uli si Satanas? Okay lang ba? At least may permission nyo, di ba? So, kailangan natin siyang kilalanin. Kasi, baka, hindi mo lang alam na namumuhay ka pero under control ka na pala ni Satan. Kailangan natin siyang i-expose. Okay? So, sabi dito, flash mo nga, be. Sa Romans 5, chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Dahil lang sa isa, nagkaroon tayo ng flood control issue sa panahon natin. Nagkaroon ng kasalanan. Okay? At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So pag-uusapan natin part 2, show mo na yung title natin. Exposing the enemy. Sabihin nyo nga po, exposing the enemy. Series po siya, number 1. Si Lucifer, nakilala natin kung paano siya naging Satan. So, may nag-gets ba kayo sa kwentong yun? Amen? Sabi nga ng Amy, kami nag-gets sa kwentong yun? Amen? Parang wala, konti lang nakagets nun. Pangalawa naman, part 2, pag-aaralan natin kung paano dinaya ni Satanas yung mankind. So we will talk about this subject, the fall of mankind. Sabi nyo nga po, the fall of mankind. Ganito, bago ko muna ipakita. Dahil dadaanan natin yung creation, meron muna tayong pag-uusapan na konting science lang. Number 1, pinaniniwalaan ng iba, flat daw ang earth. Hindi totoo yun ha. 2025 na, baka may naniniwala pa doon. Marami na nakapunta sa outer space, bilog ang mundo. Pero hindi siya perfectly circle, may tawag sa kanya oblique. Hindi siya sobrang bilog, medyo pa yung pagkabilog. Hindi rin siya perfectly finished na circle. Ang tawag sa kanya geoid. Sabi nyo nga geoid. Ibig sabihin, parang mabako-bako na bilog. Kasi may mga mountain ranges, di ba? So mabako-bako, tinan mo katabi mo kung mabako-bako. Parang ganyan. So, yung geoid.
Mukha sa Geo eh. Parang basta mabako-bako yung earth. So, hindi siya flat. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, ang earth ay bilog. 2025 na, baka may naniniwala pa dyan. Pangalawa na kailangan natin malaman, hindi po tayo nagmula lang sa atom na bigla na lang sumulpot. Big Bang Theory. May creator po tayo. Itong mga gamit na to, hindi yan basta susulpot dyan. May creator yan. Okay, ang theory pa nila, kasi daw, nagsimula daw sa atom na maliit. Tapos bigla na lang pumutok. Posible naman. Kaso ang tanong, saan galing yung atom? May pinanggalingan na naman. Saan na naman yung pinanggalingan ng pinanggalingan? May pinanggalingan na naman. Yung pinanggalingan ng pinanggalingan, hindi matatapos yung debate kung walang creator. Buti na lang sinabi sa Bible, I am the Alpha and the Omega. Sabi ni Lord, ako ang simula at ang wakas? Wakas ba yun? Wakas? Katapusan? Yon. Siya ang beginning at siya ang end. Kinlaim na ni Yahweh yun. Ayaw nila talaga maniwala. So, please, hindi po tayo nagmula sa sulpot lang na biglang Big Bang. Posible, pero kailangan may mag-trigger nun. May creator tayo. Pakitapik uli yung katabi mo. Meron tayong creator. Pangatlo, na kailangan natin malaman, yung katabi mo hindi gawa yan sa unggoy. Parang awa mo na. Ito kasi, tinan mo dahil gawa daw tayo nag-evolve lang daw tayo dahil sa unggoy. Yung unggoy nag-evolve, naging silonito. Parang ganun. Hindi ako papayag. Ba't yung may kakilala ko, mukha siyang kabayo? Meron pa nga crocodile. Kung lahat galing sa unggoy, bakit yung ibang unggoy sa zoo, hindi pa nagiging tao? Kasi po, meron tayong creation. Ito ang creation, day 1. Pasadahan lang natin, mababasa nyo sa Genesis next. In the beginning, God separated, let there be light. Yun, siguro doon nang galing yung Big Bang. Bang! Gumano, no? Nagkaroon ng liwanag at dilim. Day 2. Next. Ang day 2, pinaghiwalay niya yung tubig sa karagatan, tubig sa langit. Yung clouds, tubig din po yun Evaporation process, guys, clouds. Science. Okay? Day 3, ang nangyari sa day 3, ang tagal ng day 3 So, sineparate niya yung tubig sa lupa. May natuyong bahagi ng mundo, nung lumitaw, ang tawag doon land. Sabi nyo nga, land. At yung basa, yun yung mga river, mga oceans, gets. And then, gumawa rin si Lord ng mga vegetation. Nagkaroon ng mga gulay-gulay, talbos, punong, kamya, santol, nagsitubo na sila. Sa day 3, day 3 tama, day 3? Day 4, yun, lumabas sa outer space naman. Ginawa niya Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn. Lahat yon pinangalanan ni Lord. Okay? And then next, ginawa niya yung mga isda, mga creation sa dagat at mga creation sa impapawid. Day 5 na? Day 5 na ba tayo? Parang bilis Day 6, ginawa niya si Adan at Eva. Ika-6 na araw. And then, kasabay nun, yung mga elepante, yung mga sa lupa. Kasi yung day 5, sa ocean. Tsaka sa impapawid. Yung day 6, yung mga hayop muna bago ginawa si Adan at Eva. Nagigets na ninyo? Hindi tayo gawa sa unggoy. Hindi unggoy yung katabi mo. Payag ka ba? Unggoy ka? So, wala pa payag na gawa tayo sa unggoy. Meron tayong creator. Maliwanag po ba? Magsabi nga ng amen. Ito naiintindihan? Amen. Next, eto na. Day 7, God rest day. Ganito, hindi porke nagpahinga ang Lord, ibig sabihin mahina siya. Nagpahinga siya, yung parang tinanaw niya lahat ng creation niya. Nagandahan siya. And then, trivia lang, mula day 1 hanggang day 5, ang lagi sinasabi ni Yahweh, good. Sabi nyo nga, good. O day 1, sabi nyo, good. Day 2, good. Day 3, sabi nyo, good. Day 4. Day 5. Pagdating ng day 6, nung nilikha na tayo ng Lord, very good. Tingnan mo yung katabi mo, very good ka pala. Napaka-very good mo. Yung 5 creation, hanggang good lang.
Pero yung ika-6, yung katabi mo, tayo, sinabi ng Lord, very good. Kasi parang nag-create si Lord, may kulang talaga may kulang Nung nilala niya na yung tao, napasabi siya, masterpiece, very good. Kaya, nag-rest siya. On the 7th day, He rested, hindi dahil sa pagod siya, kundi ina-appreciate niya lahat ng nilikha niya. Okay? Ina-appreciate niya yon. So, eto nang nangyari. Next. Okay. Yung pinasadahan natin kanina, ano yon? Ang tawag doon, highlight. Sabi nyo nga, highlight. Kumbaga sa basketball, sila Michael Jordan, may mga pinapakita lang sa TV, sa YouTube, na mga highlight ng mga shoot nila, tama? May mga dakdakan sila, may mga 3 points. Parang ganun yung pinakita natin kanina. Mababasa nyo sa Genesis chapter 1, yung highlight ng creation. Maliwanag? Pero, mababasa natin sa chapter 2, yung details nung pagkakagawa sa tao. Ito yung details niya. Sabi dito, nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay na nasa langit, wala pang anumang halaman. Ganito, sa pagkakaalam natin, pagkasabi ng Lord, bumunga agad. Pero pag binasa natin yung details, hindi naman pala. Hindi agad-agad. Merong prosesong sinundan, merong science, merong photosynthesis, merong yung pag-ulan, yung gano'n, yung process nila, kailangan mamatay muna sa ilalim ng tapos tutubo, mag-sprouting. May sinunod ng science nung creation pa lang. Sabi dito, nang likain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay na nasa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh. Sa madaling salita, may part na meron ng mga puno. Kasi malapit sila sa irigasyon. Yung tubig, yung daanan ng tubig, pag malapit sa tubig, malamang may tutubo na. So, yung mga disyerto, yung mga malalayo sa tubig, wala pa. Naghihintay sila ng ulan galing kay Yahweh. Gets? Then, at wala pa rin nagsasaka. Nagsasaka. Ibig sabihin, dinidetail dito na wala pa si Adan. Okay? Wala pang nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan. Next. Pagkatapos, hindi, balik mo, be. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Doon na ginawa. Okay? Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula saan? Sa alabok. Mali ka po kaya tinan mo, kahit anong ligo mo, malibag ka pa din. Kasi gawa ka sa alabok. Okay? Hiningahan niya sa ilong, nag-nose to nose pa kayo ng Lord. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So galing ka sa alabok, pagkabangon mo, alam niyo yung sa Spider-Man, si Sandman, parang ganun. Si Sandman, yung sa kalaban ni Spider-Man, din yung kilala yun. Basta parang ganun. Pagkagawa niya sa alabok, imagine niyo yung Diyos natin, nadumihan yung kamay niya dahil sa pagkakagawa sa'yo. Ganun ka ka-importante. Hindi lang tayo, kasi yung lahat ng creation niya, by word, let there be light, ibon sa tapos pagdating sa atin, handcraft ka ng Lord. Ganun ka ka-importante. Amen? So, pagkabangon ni Adan, ang nakita ni Adan hindi Garden of Eden. Pagkakaalam natin, di ba, pagkabangon ni Adan, Garden of Eden na, hindi. Tingnan mo dito, sabi dito, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hininga niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pagkabangon niya ng ganon, nakita ni Adan, disyerto. Disyerto kasi sabi dito, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden. Pagkagawa kasi ang pagkakaalam natin again, ginawa si Adan sa loob ng Eden. Hindi. Nauna muna si Adan, pagkagising niya, disyerto, nakita na, wala ka palang pagkain dyan. Okay, gawa tayo ng halaman na Eden. Exclusive yung Eden na yon para lang sa creation niya. Nung simulang nabuhay ka, merong Eden na para sa'yo. For I know the plans I have for you. So, every one of us, meron tayong may inihanda ang Lord na special, na exclusive lang para sa'yo, tulad ng kay Adan. Sabi dito, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. So malinaw na ba, hindi tayo ginawa sa loob ng Garden of Eden, sa labas pa lang.
Doon na tayo nilagay. Malinaw? Okay. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy. Dito pa lang nangyari yun yung mga nagsulputan. Kasi again, may mga creation na kailangan ng process of science. Pero pagdating sa Garden of Eden, si Lord ang boss. Tubo. Kung nagaganunan yung mga halaman. Kanina, kailangan ng ulan. Kailangan ng irigasyon para tumubo. Malinaw? Pero sa Garden of Eden, dahil si Yahweh ang boss, magpatubo, tumubo ng tumubo yung mga halaman. Ganon makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya niyang i-accelerate nang hindi kayang ipaliwanag ng science. Palakpakan naman natin si Lord. Okay? Ngayon, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy. Magagandang pagmasdan, siguro mangga na perfect, na mangga, hindi yung sa palengke na parang pinisil-pisil na. Hindi ganun yung tsura. Perfect talaga yung mangga. Pinagmasdan, magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman, naroroon din ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Tree of life. Sabihin nyo, tree of life. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman. Ano ba? Anong English nun? Tree of knowledge. Sabihin nyo, tree of knowledge. Okay. Para ma-imagine nyo yung Garden of Eden. Sabi ng mga Bible scholar, posible daw, 3,000 kinds of trees ang meron sa loob ng isang Eden. Grabing garden yun. Grow a garden talaga, literal. Okay? Garden na yon 3,000 kinds. Pag sinabing kinds, hindi ito yung puro mangga. Hindi ganun. Mangga, santol, kamyas, ano pa bang chocolate. Ano yung chocolate? Kakao. Mga ganun. Iba't ibang uri, 3,000. Pero may dalawang kakaiba. Yung isa nagtataglay ng gomo-gomo, no? Ay, hindi. Ng tree of at ng knowledge sa masama at mabuti. Yung pangalawa naman, tree of life. So, 2,998 yung common, may dalawang special. At nasa gitna talaga. Yung isa, pwede silang magkasala, yung isa naman, magkakaroon sila ng eternal life. So, hindi natin masyadong pag-uusapan yung dalawang yung bakit nilagay sa gitna. Pero, ang purpose lang nun, kasi nga po, binigyan tayo ng free will. Sabihin niyo po, free will. Kakayanan nating magdesisyon kung susunod ba tayo sa Diyos o hindi. Yun lang yun. Kasi kung walang option doon, hindi, parang tayong robot. Kasi iba ang pagmamahal ng kusang ibinibigay sa pagmamahal na wala kang choice. Kumbaga, nilagay ng Diyos yun doon, kung susundin mo ako, pero may choice ka rin namang hindi sumunod. Kung totoong mahal mo ako, magnuno ka sa mga bagay na alam mong ikalalayo mo sa akin. Make sense? Para matrigger yung free will natin. Kaya merong dalawang puno, may option ka. Mahalin mo ang Diyos o hindi. Yun ang free will. Next. Umagos noon sa Eden, ayan, may mga irigasyon sa ilog. Paglabas doon, naghahati sa 4 na sanga. Next mo na yan, be? Next. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden. So, pagka-create, binuwat siguro siya ng Lord, nilagay siya doon. Pero ito muna, briefing daw. Briefing muna tayo, ha? Sabi niya sa kay Dan. Kasi, that time, nakakausap natin si Yahweh face to face. Gusto niyo ba yon? Parang ayaw niyo, ha? Wag muna. Si Yahweh, nakakausap natin siya, mukhaan. So, nung pumunta sila sa Garden of Eden, siguro pinasyal siya, naglakad sila. Adan, tara dito. Briefing muna tayo, Adan. Tara dito. Dan, ito si Adan. Palakpan na si Adan. Palakpan naman si Adan. Dan, briefing lang tayo, ha. Ginawang kita ng garden. Lahat ng pwede mong kainin dyan, kainin mo. Eat all you can. Gusto mo ba yun? Ganyan yung reaction ni Adan. Ang kaso, isa lang kasunduan natin. Kita mo yun? Yung puno na yun? Kita mo? Hindi, no? Wala eh. Imagine mo, may puno doon. Huwag mo lang siya kakainin. Kasi kapag kinain mo yun, mamamatay ka. Gets? Mahirap intindihin? Madali lang, di ba? Upo ka na. O, sige na, kumain ka na. Humayo ka at kumain ng marami. So, binriefing ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, lahat yan para sa'yo. Kainin mo, wag lang yung isa. May 2,999 kang pwedeng kainan,
Wag lang yung isa. Wag lang yung tree of knowledge. Sabihin nyo nga, wag kang kakain ng tree of knowledge na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kaso, ito na, next. Next. Oh. Pa-next. Okay? Ito na. Binigyan pala si Adan, binigyan siya ng trabaho ni Lord. Siya po ang presidente ng DENR, Department of Environmental and Natural Resources. Ayun yung unang posisyon niya. Siya lang po yung nagpapangalan ng mga lahat ng hayop, hindi lang basta pangalan, dinidescribe niya. May pangil ka, ang tawag ko sa'yo, lion. Mabalbon, mapula-pula, sige lion. Next in line, kasi yung mga hayop nun, mababait. Lumalapit kay Adan, nagpapapangalan sa kanya. Ano po pa tawag niyo sa akin? Kamukha kang tao. Parehas tayo may ang tawag ko sa'yo, unggoy. Next. Ikaw naman, malaki yung pangil mo, pero nasa dagat ka eh. Mukha kang lion. Ang tawag ko sa'yo, sea lion. Next. Parang ganun. Ganun yung trabaho ni Adan. Nagpapangalan siya ng mga hayop, pati ng mga puno. Yun yung unang trabaho niya. And then, nakita ng Lord. Sabi ng Lord, ang sipag naman ng anak kong to. Ang sipag naman ng ginawa kong to. Hindi mabuti sa kanya na nag-iisa. Kailangan may bebe to. Hinanapan ni Yahweh si Adan ng bebe nung nagtatrabaho siya. So youth, bahala kayo kung anong ibig sabihin nun. Nagtatrabaho si Adan nung hinanapan siya ng girlfriend, ng asawa. Nagtatrabaho si Adan. Hindi nag-aaral sa school. Okay? Biblical basis. Next, ang nangyari, ang ginawa ni Yahweh, alam mo, ang witty ng Lord eh. Pasimple niya palang pinapartner, yung mga lumalapit na hayop, kunyari unggoy, ito parang ano to, kunyari ako si Yahweh, bagay ba kay Adan to? Mukhang, hindi, next. Alimasag, ang liit. Bagay ba kay Adan to? Hindi. Sabi kasi dito, tinan mo ngunit, wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Malinaw. Sinubukan pala ng Lord i-partner tayo sa unggoy. So, hindi tayo bagay sa unggoy. Hindi tayo nababagay sa hayop lang. Sabi ng Lord, alam ko na. Gagawin ko. Next, ito yung ginawa ng Lord. Sabi dito, kaya't in-injection niya ng tranquilizer. Pinatulog si Adan. Pinatulog ng Lord. Kumuha si Lord ng gloves, nagmask, nagsuot ng puti. Pinatulog dyan si Adan. Scalpel, nag-surgery. The great physician, mismo, binuklat yung tadyang. Dito pa yun? Tagiliran ng laki Basta pagkakuha, pag tinahi yun, nakaganon si Adan. So, ang ginawa ni Lord, sabi dito, pinaghilom ang laman sa tapat niyon. May malaking uka, pero na-generate ng Lord. Kasi alam mo, pag tinahi lang yun, nakaganon siya. So, pangit tignan. So, ang ginawa ng Lord, pinagaling. So, yung mga asawa ninyo nang galing sa inyong tadyang. Next. Tapos, pagkagawa ni Lord, nagising ngayon si Adan. Wow, man! Pag ganun siya. Napawaw Kaya, tanawag yung mga babae na, man. Napawaw kasi siya. Wow, man! Hindi nyo kasi joke. Okay, palakpakan. May nakagis sa isa. So, kaya tinawag siyang, sabi dito, sa wakas. Sabi na Adan, natuwa. Ang tagal niya nagtatrabaho, wala man lang siyang bebe. Sabi ni Adan, sa wakas, narito na ang isang tulad ko. Okay, nagaganon-ganon pa siguro si Adan. Napaka-sweet. Laman ng aking laman. Sinabi niyo ba yung sa asawa ninyo? O, akin yung laman. Laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Babae, woman. Sabi niya gano'n. Ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki, siya'y kinuha. And then, ito na nangyari. Huwag muna yung next. Siyempre naman, nag-date yung dalawa. Unang dumating sino? Si Adan. Nilika si Eva. Alam nga namang pagkakasala, hindi agad pagkakasala, nag-date yung dalawa. Hindi ito na-record sa Bible, pero nag-date. Di ba nung nakilala mo yung asawa mo, nag-date muna kayo? Di ba? Nag-date kayo. Nag-date. Sabi niya, babe, woman. hindi pa Eva yung pangalan niya. Sabi niya, babe, Han. Han agad, syempre, asawa niya yan Han.
Punta tayo dun sa bandang garden. Maganda doon sa bandang north ng garden. May ano kasi doon may santol. Favorite ko yun, di ba? Nag-crave ka sa santol. Nag-date yung dalawa. Nag-date. Pag nag-date yung dalawa, nagkikwentuhan. Briefing lang kita ha. Sabi pala sa akin ni Lord, pwede natin kainin lahat. Wag lang yung punong yun. Gets? Sabi niya, Eva, ito, nag-date kami ni Eva. May bag si Eva. Nilika si Eva, malamang syempre naman baby time. Kapatid ko po siya ha. Baby time. Inakbay niya siguro. Tara, punta tayo sa dun sa banda dun. May ilog dun. Gusto mo ba maligo? Naligo sila. Kumain. Gumala. Ayun lang ginagawa nila mag-asawa dun. Kumain, matulog, gumala. Magpangalan ng mga hayop. So nag-date yung dalawa. Then dumating yung time, siguro nagutom tong si Eva. Sabi niya, babe, parang gusto ko ng buko. Ekis ka pag di mo inakit yung buko na yan. Parang gusto ko ng buko. Eto na yung nangyari. Next. Sabi ni Adan, masyadong mataas yung buko na yan. Meron namang ubas lang. Pwede ubas na lang, huwag na yung buko. Masyadong mataas na, hindi ko kaya yung buko na yan. Sabi ni Eva, mahal mo ko, hindi. Sige na nga. Hindi na kalawang eh. Ang ginawa ni Adan, para hindi siya ma-ekis kay Eva, inakyat ngayon yung buko. Posible? Hindi naman kung sa babagsak yun dun eh. Malamang aakyatin mo lahat na gusto mong kainin. Okay? Pagkakit yun ng buko, nagkaroon ng pagkakataon makausap yung ng ahas si Adan. Si Eva. Sabi dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat. So, si Adan umaakit ng buko, kunwari. Hindi ito biblical pero possible. Possible siya. Umakit siya ng buko. Nagkaroon ng tsansa. Kasi nagkahiwalay. Nagkaroon ng tsansang kausapin nung ahas si Eva. Ito nang nangyari. Sabi, ang description ng ahas, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. Ito na, umakyat si Adan. Love, wait. Akong bahala yan, susungkitin mga bituin. Para lang ikay mapasakin. Inakyat niya yung buko. Love, yung banda dito, gusto ko yung medyo malambot, yung kulay brown na buko. Matigas pala yun. Gusto ko yan, yung part na dito, inakyat, mataas. Biglang may bubulong, ate. Pinagsalita sa likod ni Eva, ate. Tanong lang, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Sinabi ba ni Lord? Anong sabi ng Lord? Pwede niyong kainin ang lahat. Huwag lang yung isa. Unang dapat natin malaman kay Satanas, kaya niyang baluktutin yung inuutos ng Diyos. Maliwanag? Sabi niya dito, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag? Sabi ng Lord, pwede niyong kainin. Yung pwede, ginagawa niyang huwag. Si Satanas kaya niyang baluktutin yung tama at gawing mali. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Pwede naman daw lahat. Pwede lahat eh. Maliban lang sa isa. Sa halamanan, sumagot ang babae. Pangalawang lesson, parang awa nyo na, huwag kayong makikipag-conversation sa mga demonyo. Okay? Pag alam nyo lang, kinakausap kayo ng demonyo, huwag nyo kausapin yan. Pag sinasabi ng demonyo, huwag ka magsimba, huwag mo nang replyan, magsimba ka na. Pag sinabi ng demonyo, huwag ka mag-tithes and offering, mag-tithes and offering ka. Huwag ka makinig dyan. Pangalawang senaryo ha, huwag tayong makikipag-usap sa demonyo. Nag-reply lang sa taas si Adan. Sino kakausapin niya? Kumausap to. No choice kayo siya. Nag-reply. Maaari naming kainin ang anumang bunga sa totoo? Totoo naman. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Totoo? Totoo naman. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man. Atay tayo dyan. May sinabi bang ganun? Wala. Balik mo nga, balik mo nga. Anong utos ng Lord? Balik mo, balik. Flashback. Yan ang problema sa girls. Girls thing. Kapag may sinabi, may dagdag. Okay? Pag sa aming mga lalaki, kung anong sinabi, yun lang ang sinusunod namin. Pero pag sa babae mo sinabi yan.
May dagdag yan. Sino ba? Balik mo pa. Balik mo pa. Saan yan? Sinabi mo, makain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon. May sinabi? Wala. Sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. Direct to the point yung sinasabi ni Yahweh. Pero ang ginawa ng babae, merong nihipo. Good thing naman, di ba? O nga naman, para ma-preserve ko yung utos ng Lord, dagdagan ko ng konti, bawal po yun. Ano nangyari? Next, balik mo na lang. So malinaw, ang inutos kay, tsaka napansin natin dito, yung puno, hindi lang siya basta puno na sinabi, may definition. Puno na nagbibigay ng kaalaman sa tama at mali. Pero ang sinabi ni Eva, puno lang. So wala siyang idea doon talaga sa puno. Kaya siya yung pinili ni Satan na tuksuhin. Kasi siya yung vulnerable. Hindi niya alam yung totoong inutos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, inutos kay Adan. Si Adan, bilang asawa, binriefing lang siguro, ewan ko sino mali sa kanilang dalawa, pass is pass. Hindi ko alam po mali sa kanilang dalawa. Pero ang ending, eto nang sumunod na nangyari. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man. Kita? Dagdag pa. Pag may sinabi sa atin, huwag natin dadagdagan. Hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Sabi ni Satan, sumagot, next. Si Adan, ang tagal sa taas, ang tagal lilipat. Tagal sa taas si Adan. Next by next. Ngunit, sinabi ng ahas, wag nga kasi makikipag-usap sa demonyo. Lumahaba kasi yung conversation pag nakikipag-usap pa Ngunit, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos, mukhang mali pa si Lord dito, no? Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Totoo naman. Makakaunawa nga naman. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ito. Totoo ba yung sinabi ni Satan? Itong part na totoo. Ito. Alam niya, ang bunga yun, makakaunawa kayo. Itong part, totoo. Pero ito, no. Pangatlo, ki-questionin ni Satanas yung identity natin. Tandaan ninyo, kinreate tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tapos sasabihin ni Satanas, parang lang, halos ginawa tayo ng Diyos na eternal. Tapos, ititwist niya yun. Nagigets nyo? Ititwist niya yun na para bang siya yung makakapagbigay ng paraan kung paano ka magiging parang isang Diyos. Parang isang Diyos na sila nun Hindi sila namamatay, tapos nakikita pa nila si Yahweh. Pero ang ginagawa ni Satanas, ititwist niya yun. And then, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Tingin nyo ba? Hindi alam nila ang mabuti at masama? Kaya nga merong dalawang bunga dun So kapag ginawa ko to masama to. Common sense. Alam din nila yun. Pero again, dahil si Eva ang kausap niya, ang nangyari ganito. Next. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Parang ganito siya. Bibili ng cellphone. Pag lalaki, kailangan may specs. Kailangan maganda yung camera, mabilis, kung ano-ano pang specs. Pag babae ang bumili ng phone, pink, pwede na. Basta pink, pwede na yun. Nagigets nyo, ganun din kay Eva. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naku, yari. Madali ang babae sa pagdating sa pagkain. And then, laging ipapakita ni Satanas yung maganda sa paningin. Hindi ka kasi matutukso, di ba? Hindi tayo matutukso kung yung ipantutukso ni Satanas, hindi maganda. Hindi ka matutukso, baka mainis ka pa. So, ginagamit ni Satanas yung makakapang-akit sa mata para matukso tayo. Maliwanag? Pero, tandaan natin, hindi lahat na maganda sa mata, beneficial sa puso.
Kaya alam mo may asawa ka eh. Ang ganda sa mata na may kachat ka. Naku, maganda sa mata pero beneficial ba talaga yan? Alam mo may work ka. Maganda sa mata na maglaro na lang kaysa magtrabaho. Beneficial ba talaga? Pinapakita ni Satanas lahat ng ang magagandang bagay para yung i-reroute ka sa dapat mo talagang puntahan. Kayang gawin ni Satanas yon. Maliwanag? Next. Ay, sorry. Next. Masarap ang bunga nito, naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong. Totoo ba na ginawa tayo ng Diyos na B-O-B-O? Hindi. Ginawa na tayo ng marunong eh. Pero dahil matalino nga si Satanas, kaya niyang pagmukaing hindi matalino yung matalino. So, napaisip ngayon to si Eva. O nga no, ano kayang pakiramdam ng isa pang matalino? Next, ang nangyari, hindi, balik mo. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Ayan na. Napahaba yung conversation nila, nakipag-usap sa demonyo, bumigay ngayon, naakit sa mata, pinrasis ng isip, may action na. Ang temptation po, hindi yan yung isusubo sa'yo. Ikaw yung lalapit. Malinaw na malinaw, oh. Sabi ni, kunin natin yung logic ni Eva. Ang sabi ni Eva, ni wag lumapit. Ibig sabihin, nandyan yung ahas, nakadistansya ako. Maliwanag? Kung kukunin natin yung logic ni Eva, malayo siya sa ahas. Malayo siya sa puno. Sabihin na natin sinusunod niya habang nagko-convo sila. Bawal daw, kahit lumapit daw, boss, bawal daw kami dyan eh. Sundin natin yung logic na yon. Sabi dito, kaya't pumitas. Men, dahan-dahan siyang lumalapit. Doon para matukso siya ng ahas. Siya mismo bumigay. Kaya wag na wag tayo makikipag-usap sa demonyo kung alam naman natin, yung mga bagay na matitempt ka, ginagamit na sa'yo, lalapit ka pa. Mag-uumpisin sa conversation, mga bawal na convo. Tapos lalapit na. Pumitas ngayon. Pagkapitas, sabi niya dito, kumain. Pagkapitas, hindi po tumansanas ha. Latundan. Hindi siya, basta prutas siya pero walang nakalagay kung basta nagbibigay ng kaalaman sa tama at mali. Naantok na kayo Sige, gawin natin medyo exciting, naantok na sila eh. Pagkakuha ni Eva, kinagat niya. Pagkaagat niya, walang nangyari. Lalabas sa sinungaling si Lord. Walang nangyari. Pero tandaan niyo, pag si Satan ang nag-offer, enjoy now, pay later. Wala pa. Bakit? Nakakanino ang command? Na kay Adan. Ang commandment na kay Adan. Wala kay Eva. Kaya wala pa nangyayari. Kaya wala pa nangyayari kasi may hinihintay pa. Now, pagkakagat ni Eva, alam nyo naman, mga nanay, alam nyo to, kapag may na-achieve kayo, hindi nyo pwedeng hindi i-chika yan. Tuwan-tuwa ngayon to. Babe! Nasaan na ba si Adan? Nasaan si Adan? Nasa buko. Nasa buko. Babe, baba ka na dyan. Ang sarap neto. Han, baba ka na dyan, Han. Babe, malapit ko na makuha. Bababa pa talaga ako. Taas talaga neto. 30 minutes. bago ko lakya, tapos bababa lang ako. Baba ka na sa buko, babe. May nakita na akong prutas. Masarap to, promise, magugustuhan mo. Niyaya niya? Niyaya niya. Pagkababa ni Adan, uy, ang sarap talaga neto. Tikman mo. Sabi niya, ano yan? Wait, may laway na iyo. Hindi, bago prutas to. Saan mo nakuha ito? Kakaiba nga. Sabi kasi maganda eh. Ang ganda na ito. Makinis Ayaw mo talaga ng buko na lang? Huwag na yan, masyado mataas. Ganda. Saan mo nakuha to? Patanong ngayon. Kasi parang natikman ko na lahat eh. Parang kakaiba to. Saan mo ito nakuha? Sabi ni Eva siguro, sinungaling ka mo. Diba may sinabi, biniriping mo pa ako? Sabi mo, huwag tayo kakain doon. Doon yung galing, ang sarap eh. Sinungaling ka talaga. May tinatago ka sa akin sino yung babae mo? May tinatago ka sa akin, mali yung sinasabi mo Lumalabas sa sinungaling si Lord, sinungaling si Adan. Kinain, walang nangyari.
Again, kapag offer ni Satanas, wala agad mangyayari. Malalaman mo lang na mali yung decision mo 5 years from now, 3 years from now, 7 years from now. Enjoy now, pay later. Doon natin magkakaalaman yan. Sa ngayon, maganda na may karelasyon habang estudyante. 3 years from now, surprise, nakulong ka na. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan malaman natin mga taktika ni Satanas. Kasi hindi mo alam, ongoing process ka na pala. Naghihintay ka na lang ng bunga. Maliwanag po? Amen? Eto na, kinain. Alam mo, may tinatago ka talaga sa akin eh. Ang sarap naman pala ng bunga doon. Try natin. Hindi, ay, alam mo naman sinuto sa atin ng Lord. Nabawal tayong kumain dyan, ba't mo kinain? Anong ginawa mo? Siguro, tingin niyo, pinagsabihan niya yung asawa niya? Kayo po ba pinagsasabihin kayo ng asawa niyo pag alam niyo may mali? Di ba may debate kayo? Pag alam niyo may mali, may debate yan. Sabi ni Adan kay Eva, ano itong ginawa mo? Di ba pinriping na kita, bawal tayong kumain dun. Ang dami-dami. Ang dami-daming pagkain dito sa Garden of Eden. Eat all you can, wala pang bayad. Ang kakainin mo talaga yung bawal. Posible sinabi naman ni Adan yun eh. Pero, girl things, mahal mo ba ako? Yan na naman tayo eh. Tatanong ka na naman kung mahal kita. Alam mo, mahal kita. O, tara na. Possible? Possible. Ang kahinaan ng lalaki, ang babae, tinukso ng ahas sa pamamagitan ng pagkain si Eva, pero tutuksohin ni Eva si Adan sa pamamagitan ng pagmamahal niya. Posible? Mahal mo ba ako? Ito na naman tayo. Mahal mo ba ako? Ba't di ka makasagot? May ganun pa yan. Sige, i-click yung nickname natin pag di ka sumagot. O, love kita. Sorry na, ito lang. Sumama ngayon. Sumama. Pagkasama nito, sabi niya, pinakilala niya muna sa friend niyang ahas. Bes, yung ahas. Bes. Gano'n kasi. Bes, husband ko nga pala si Adan. Adan, si Bes. Si Bes, si Adan. Sa kanya galing yung prutas. Sabi ni siguro kung paano sila nag-usap, ganun din. O, tinan mo yung asawa mo, namatay ba? Napaisip si Adan eh. Oo nga no, hindi namatay. Enjoy now, pay later. Okay? Hindi ka namatay. Kasi basta sinabi sa akin ni Lord, pwede namin kainin lahat. Wag lang daw yan eh. Talaga ba? Siguro inulit eh. Talaga ba? Eh yung asawa mo nga di namatay eh. May living testimony. Oo nga, ako nga malakas pa rin. Mukha ba akong patay, Adan? Mukha ba akong patay? Alive and kicking ako. Di ba kaya ka nga nag-invest sa scam kasi may mga sumasahod daw? Parang ganun. Nag-invest ka kasi daw sa sahod kasi sumahod daw sila. Parang ganun. May living testimony. Ako to, living testimony to. Buhay ako. Hindi porki kasi wala pang resulta, sinungaling ang Diyos. Wala pang nangyari kay Eva eh. Kaya malakas ang loob ni Eva na patunayan na sinungaling yung pinaniniwalaan mo Diyos na yan. Posible. Disobedience. Tapos, okay, ang nangyari, ganito na siya. Binigyan niya ang kanyang asawa. Binigyan niya ang kanyang asawa ng prutas. Okay? Kaway-kaway sa likod. Okay, isang channel lang po muna tayo. Binigyan niya yung asawa niya ng prutas na kung saan kinuha niya doon sa nagbibigay na kaalaman sa tama at mali. Pagkakuha niya, nagpakilala, binigay kay Adan, babe, try it. It's yummy, tasty, and delicious. Promise, close my heart, mag-i-enjoy ka dyan. Pagkabigay kay Adan, kinuha ni Adan, napaisip ngayon na nangangatog si Adan. Posible, nangangatog yun. Hindi yung basta-basta kakagat. Kasi kaming mga lalaki, kung kaya namin paninindigan namin. Inutos ni Diyos ni Lord yun eh. Ngayon nanginginig siya. Kasi tandaan ninyo, kapag alam mong mali, uusigin ka ng konsensya mo. Di ba pinag-aralan natin? Yung konsensya, we are created to do good works.
Kapag tayo gagawa ng mali, uunahan ka ng konsensya. Adan, mali ang gagawin mo. Nagtatalo ngayon. Na-imagine nyo? Nagtatalo ngayon yan. Binigay sa kanya yung prutas at yung asawa niya, babe, yummy, tasty, delicious, please, bite. Just one bite, babe. Hindi talaga eh. Tinapon yung mansanas. Tinapon. Alam mo, tigil mo yan. Alis na tayo dyan. Hindi talaga tayo pwede dyan. Mahal mo ba ako? Yan na naman. Mahal mo ba ako? Babe, mali talaga yan. Bawal tayong kumain dyan. Ang dami pwedeng restaurant dito. Yan talaga yung napili mo. Kung saan yung bawal, dun masarap. Babe, mahal mo ba ako? Of course. Ano sagot ni Adan? Malamang oo, mahal kita. So, pinulot ni Adan, kunin mo. Hindi yan pupulot nila babae. Kung ano tilapon mo, hindi yan pupulot nila babae. Kunin mo, kainin mo. Siguro pinulot ni Adan eh. Kapulot ni Adan, pinulas niya sa katawan niya, pinagpag niya, dirty. Ito na naman, nag-struggle na naman siya. Umaatake na naman yung konsensya. Sabi ng konsensya niya, wag Adan. Mag-scroll up ka la. Nanginginig talaga si Adan. Inuusig niya. Alam mo kung bakit? Dalawang bagay. Kapag kinagat ko to, pag hindi ko to kinagat, mamamatay si Eva. Tandaan ninyo, totoo ang sinasabi ng Diyos. Kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Alam ni Adan yun. May taning na yung buhay ni Eva. At magdidikta yun kung kakagatin ni Adan. Actually, kahit hindi niya kagatin, may taning si Eva. Iniisip ni Adan, iniisip ni Adan, pag ito hindi ko kinagat, mamamatay yung asawa ko. Pag ito kinagat ko, magagalit yung Diyos ko. Mamamatay kami parehas. Na-imagine nyo kung paano siya naipit sa ganung senaryo? Na-imagine nyo po? Na-imagine nyo? Kawawa si Adan eh. Ipit sa dalawa. Mahal ko o mahal ako. Mahal ako ng Lord. Parang ganon. Mahal ko o mahal ako talaga. Sabi niya, sino ba ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba na lumikha sa akin? Nanginginig. Siguro may paiyak-iyak pa moment si Adan. Kasi nagre-reminis eh. Na silang dalawa ni Lord, naglalakad. Nagre-reminis lahat. Bumabalik yung alaala niya na nagpapangalan sila ni Lord ng hayop. Yung mga nagbabasketball siguro sila ni Lord. Yung mga ganong moment nila ng Lord na nagbabalik alaala sa kanya habang nasa kanya yung mansanas. Yung mga malamovie. Si Lord, na unang dumating bago si Eva, sinong susundin ko? Yung Diyos na lumikha sa akin o yung babaeng mahal na mahal ko? Tapos ang nangyari, isang channel lang po muna tayo. Okay? Isang channel. Pakitapik. Oh. Sa channel lang po muna tayo. Sa church po tayo. Sa channel lang po. Okay? Balik tayo. Binigay ni Eva kay Adan yung desisyon. Naisip ni Adan, kapag nawala si Eva, mag-isa na naman ako. Tandaan niyo, mag-isa lang siya. Nasanay na siyang kasama niya si Eva. Mahirap iwan yung nakasanayan na. Alam niyo yan? Mahirap takbuhan yung nakasanayan na. Nasanay na siya nandyan si Eva araw-araw, oras-oras, minuminuto. At si Lord umaakit ng langit. Mahirap kalaban yung ganun. Yung nandyan lagi versus yung umaakit sa langit. Para umalis. Nasa kamay ni Adan yung desisyon, kapag kinagat ko to, papalayasin to sa Eden. O mamamatay siya. Mag-iisa na naman ako. Pero, kapag kinain ko to, parehas kami mamamatay. Nasa ganun situation siya. Ngayon, hindi mo makapaghintay, babe, ang tagal naman yan. Kaagatin mo ba? Wag na lang. Girl things. Siguro nagtatantrums tong si Eva. Kung ayaw mo, binawi. Wag na nga. Ginanon ni Eva, oh. Wag na nga.
Wait, babe! Eto na! Eto na talaga. Kinuha ulit ni Adan. 3 seconds. Pag hindi mo kinain yan, break na tayo. Eto na naman. Pag di mo kinain yan, in a count of 3, goodbye. Shucks, naiipit talaga. Lord, sorry. May mga ganun moment kayo? Lord, sorry. Gusto ko talaga yung bagay na ito. Papailing. 1. The time is ticking. Pinipressure ng babae. Lord, sorry. Alam ko may ganung moment kayo. May ganun din ako eh. Alam ko may ganung moment kayo. Gusto nyo gawin ayaw nyo gawin yung desisyon, pero, Lord, Lord, sorry. Mapapagano ka talaga eh. 3, 2, babe, aalis na ako. Pag di mo kinain yan, maghiwalay na tayo. Hindi mo talaga ako mahal. Pinipressure. 3, 2, 1. Ay, bala ka dyan. Wait, babe! Gumano, no? Until death, do us part. Kinagat ngayon. Ang drama. Palapalan na sila. Parang tutulog na kayo, ah. Kinagat ngayon. Until death, do us part. Pagkakagat ni Adan, boom! Nakita nila, ay! Nagano na, ay! Bakit? Nakita nilang hubad pala sila. Ayan na. Enjoy now. Pay later. Nakita nila, nagkaroon ng mali siya yung pagiging hubad nila na dati, wala namang mali siya. Eh, tuloy, may labahan tayo ngayon. Dahil yung saan eh. So, kasalanan nila yan, may labahan tuloy tayo. Nakita nila na hubad sila, sabi dito, ang punong kahoy napakaganda sa paningin, kaya't pumatas siya ng bunga at kumain. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito until death do us part talaga sila. Pagkaagat, nagkaroon nga sila ng pangunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. All this time nakahubad pala tayo, sabi niya. Kaya kumuha sila. Pagka ganun, wag ka sumilip. Mag-asawa to, nagkakahiyaan. Wag ka sumilip. Nagtago siya sa mga puno. Si Adan siguro, eto puno, gumagano si Adan, no? Ganon. Kumuha sila ng dahon ng igos, fig, 3 leaves. Alam niyo ba, sinerch ko kung ano yon? Ganito siya kalaki, palakihin niyo yung kamay ko, ganon. Palakihin niyo pa siya. And then, pinagtahi-tahi nila yon, ginawang short, ginawang salwal, ginawang bra. Alam niyo yung dahon na yun, sobrang kati, ewan ko kung gaano kapantal yung, nakakapantal yung dahon na yun. Sinuot nila dahil sa kasalanan. So no choice sila, kailangan nila magtago sa Lord. Eto na. Pagdapit hapon, saktong alas 4 hanggang alas 6 ata yun, bumaba si Lord, may dalang Angel's Burger. Galing sa langit eh. Galing sa langit, may dalang merienda siguro. Angel's Burger. Adan, nasan ka? Uy, hindi pa game, hindi pa ako nagkakanto 1, 2, 3, magtago na kayo. Wala akong kinount na ganun. Nasan kayo? Adan, nasan ka? Walang sumasagot. Ganun kasi, di ba, pag nagkasala, ayaw mong umamin. Ganun na ganun yung lolo't lola natin, no? Next mo, we. Next. Sabi niya, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halaman na ang Panginoong Yahweh. Gaganon. Adan, nasan kayo? May dala kang merienda, kain na. Kakain na tayo. Di pa kayo nagbimeryenda, puro prutas kayo, may dala akong Angel's Burger. Nasaan kayo? Walang sumasagot. Adan, nasaan ka? Hindi ibig sabihin nagtanong ang Diyos kung nasaan sila, hindi alam ng Diyos. Tandaan mo, kahit hindi ka umamin sa nagawa mong kasalanan, alam ng Lord yan. Kahit magtago ka pa ng ilang taon, alam ng Diyos yung ginawa mong mali. Kapag sinabi ng Diyos nasaan ka, alam ng Diyos na wala ka na, hindi physical. Spiritually, wala na, namatay sila spiritually. Lumayo yung kalooban nila sa Diyos. Eto na. Ang nangyari, natakot po ako, sumagot si Adan. By the way, yung nasaan ka naroroon, invitation yan to repent.
Pero ang ginawa ni Adan na hindi siya nag-repent. Ang sabi niya dito, natakot po kasi ako nung marinig ko kayo. Siguro umiiyak. Nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y walang brief. Wala po akong salwa, Lord. Wala akong brief. Sabi nila dito, nagtanong muli ang Diyos, sino nagsasabi sa'yo kung wala kang brief? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Sino nagsabi sa'yo wala kang brief? Wala kang cert? Hindi uso yan dito sa Garden of Eden, Siguro kinain mo yung sinabi kong bawal, no? Kasi, sabi, eto na. Again, ang sinabi ng Lord na nasaan ka, invitation yan to repent. Anong ginawa ni Adan? Kasi, pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Men, hindi wifey ang tawag. Babae. Nag-cleared nickname agad. Kasi, kung babasahin niyo yun, yung kinreate siya, ang tawag ni Eva kay Adan, husband. Si hubby. Pagdating na nag-away na, yung babae, tandaan, galon, kapag nag-cleared nickname na ibig sabihin matindi, yun nangyari. Kasi pinakain po ko ng babae, binigay niyo sa akin tugon ng lalaki. So, kasalanan pa ni Lord, na binigyan kanya ng babae, na mapapangasawa at makakatulong, nagsisihan, imbis na mag-repent, nagsisihan yung dalawa. Bakit mo ginawa, eto naman, pagkasabi ni Adan, na yung babae, yung gano'n, nagturuan, tumingin naman si Lord sa babae, bakit mo ginawa yun? Uy, hindi ako, Lord. Yung ahas Sabi ng ahas, wala siya maturo Nagturuan yung tatlo, sabi dito. Yung babae, kasi pinakain ako. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoon sa babae. Mangyari po, iniling lang ako ng ahas. Kaya ako'y natuksong kumain. Next, anong nangyari? Yari. Next. Sinumpa ngayon, yung tatlo. Hindi, huwag niyo na basahin yan. Lyrics siya na Amazing Grace. Sinumpa ngayon yung tatlo. Unang sinumpa yung ahas, nagagapang siya, gamit yung kanyang tiyan. Paano yung gaganon siya habang gagapang? Pangalawa yung babae, dati siguro yung panganganak ng isang babae para lang umuutot, yung parang ganun lang. Pero ngayon sinumpa. Sa labor pa lang, sabi ng Lord, sa labor pa lang, halos mamamatay ka na. Nasa bingit ka na nakamataya kapag labor. Sobrang hirap mong manganak. Pangatlo, na ginawa ng Lord, sinumpa niya yung lalaki, na sinabi niya, hanggang ikamamatay mo magtatrabaho ka, mahihirapan ka sa pagtatrabaho. Kaya, hirap na hirap yung mga lalaki magtrabaho. Na kahit anong sikap mo, parang walang nangyayari, kasama sa course yun hanggang ngayon. At matatanggal lang yung course na yan kapag tinanggap mo ng tuluyan ang ating Panginoong Hesus. Amen? Parang ayaw naman. Yung course na yan, matatanggal lang kapag tinanggap natin si Jesus Christ. Amen? Ngayon, ganito kabuti si Lord. Next na. Dito na tayo magtatapos. Sorry, nag-overtime tayo. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa. Imagine, ang dami na nangyari, dun pa lang niya naisipan na gawa ng pangalan. Okay? Sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan, ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ganito ang nangyari. So, napagalitan na sila. Ganito kabuti si Lord. Kahit nagkasala ka na, i-cover up ka pa rin. Pumatay ang Lord ng isang hayop para gawing pandamit. Siguro habang nagkakatay si Lord, tinatapyasan niya ng balat, nag-usap yung dalawa. Yung mga kabayo dumadaan. Reveries. Pwede pa tayo kumain dun kahit last one na? Siguro kumakain sila, mag-merenda. Ayun, kabayo yung tawag ko dun, Ayun, unggoy. Ayun, kagaro. Ako nagyayabang. Ako lahat ng nagpangalan dyan Oo nga, ako, anong tawag mo sa akin? Yan na. Oo nga pala, ang dami ko pinangalanan, ikaw wala ka pang pangalan. Dahil masama yung ginawa mo, evil, joke lang. Dahil masama yung ginawa mo, joke lang yun. Dahil babae ka, at mahal na mahal kita, at magiging ina ka ng sangkatauhan, ang tawag ko sa'yo, Eva. Pag ganun yung babae, ang ganda ng pangalan na yan. So, dumating si Lord, guys, ready to go na kayo. Ito na yung pack lunch ninyo. Dahil may disobedience na ginawa, ito na, sinutan sila, ginano na ng jacket na ginawa ng salwal, ginawa ng short. You may go out. Pero again, hindi ka anuhan ng Diyos yun hindi ka supladuhan kung ganun yung term.
mabuti pa rin ang Diyos, hindi sila pinalabas na hubot-ubad kasi sobrang init sa labas. At I believe, pinabaunan pa yan. Anong itatanim nila? Pinabaunan pa yan na mga lunch nila for the next 1 year siguro. Go out. Dahil lang dinaya ni Satanas si Eva, ang nasisi si Adan pa din. Kasi kay Adan, kinumand yung commandment. Sabi, dito tayo magtatapos. Sabi dito, next. Romans 5 verse 12. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Tapos na tayo. Ready? Romans 5 verse 12 muna. Ready? 1, 2, 3, go! Romans. Pumasok. Isang tao at ang Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa natapos namin discussion. Panginoong Hesus, turuan mo kami na magpasakop sa iyo, Lord God. Hindi namin alam kung dinadaya na kami ni Satanas. Give us discernment, Lord, na baka one day, kami naman ang nasa posisyon ni Eva na nakikipag-conversation sa demonyo, Lord God. Na Lord, tulungan nyo kami kung mapunta man kami sa desisyon ni Adan, na kung ikaw ang pipiliin o yung mga bagay na gusto namin, Panginoon, Lord, patawarin niyo pa rin po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Lord God. Tulad ng pagmamahal mo kay Eva at Adan, Panginoon, mahalin niyo pa rin po kami, Panginoon, at huwag pabayaan. Ito lamang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.